Yun o. So dito, makikita na natin dito yung ano, no? Ayun o. Yung natapos na nilang bayadak, yung sa unahan. Nasa mga ano din to, no? Siguro 1 kilometro o kalahating kilometro. Distansya na. Yan, so makikita nito. Mataas na pala yung inabot. Yan po yung ano, inabot ng gantry number 2 ng CPN01. At pansin natin dyan sa may banda sa unahan, lumalaktaw pala ng ilang span, no? Lumalaktaw yung ano nila, gantry. Yan, lumalaktaw, oh. So, nandoon na sila, papasok na doon sa may bahagi ng ano, Santo Tomas, yung boundary dyan, Santo Tomas at saka Minalin. Itong kinapwistuhan natin, bahagi po ito ng Minalin. Yan, oh. Makita natin niya sa ano, naninag na natin yung gantry. Ito, parang mabilis lang sila maglipat ng gantry, no? Ilang span din yung nilaktaw nila dyan, yan, oh. So magmula dyan papunta dito sa ating kaliwa ay dire-diretso na yan papunta doon sa may Apalit Station. So connected na yung viaduct dyan ng city na. At siguro ilang span na lang yan gagawin nila at maadating na nila yung ano, yung sa may CPN02, no? Ng dito sa may phase 2 na Malolos Clark Railway Project. Yan, hindi na natin lapitan doon, no? So dito na lang tayo. So tuloy-tuloy lang yung buo nila ng ano, ng viaduct mo, kasi dati na last nating nakunan ito doon pa lang banda, oh. Yan, oh. Doon pa lang. Ngayon nandito na pala sila, malapit na sila doon sa may Santo Tomas. So, malapit na dito. Kaya pag natapos na nila dito, so, problemahin na lang nila mula doon sa may Apalit Station papunta na ng ano, Kalumpit Station. Hindi ko lang alam yung mga right of way dyan kung naayos na ba, no? Dahil alam naman natin na yung taon na ito ay wala pong nililipat po ang punto dyan sa unprogram funds. Hindi ko lang alam mo para sa right of way nitong mga bilis dilipat sa unprogram funds. So yun, kaya pag may bayaran sa mga right of way, kailangan pang dadaan sa mga congressista. Kailangan ng, hindi ko lang alam mo yung 2025 dahil tinatanggal dito sa ano, no, priority project ito. So, pag nilagay uli nila ito sa unprogram funds, yung mga hindi nabayaran na right of way dyan, may mga issue, hindi rin yan ma-resolve sa 2025 dahil dadaan sa butas ng karayom ang DOTR bago makakuha ng pondo kasi nilagay sa unprogram funds ang mga project na ito. Yung nga pong kasaklapan dito sa gobyerno ito, no? Yung mga priority project ng mga infrastructure ay inilagay nila doon sa unprogram funds. Alam naman natin pag unprogram funds, hawak na ng mga kongresista ang pera niya. Kaya alam naman natin ayuda yung priority nitong gobyerno na to. Kaya pag ganito, in-is yan. Pero yung mga naayos na mga right of way, yung wala ng problema, tuloy-tuloy ng construction dito kahit sa mga istasyon. So, walang problema. Ang problema lang dito yung hindi pa nabayaran ng mga nasa right of way. Yun. Masaklap nga eh. Imbis na may mga project na mayroon ng gumagawa, yung government share or yung GOP, yung gobyerno naman ang ayaw bigyan ng prioridad. Kaya lumalabas dito, ang gobyerno ng Pilipinas ang nagpabagal nitong project na ito. Nakakalungkot para sa mga Pilipino. Kaya titignan na lang natin kung ano yung 2025. Kasi malalaman lang naman natin pag umarap na sila doon sa Senado eh. Or yun na nga, dahil mayroon pang mga area dito na may mga problema pa sa right of way. Kasi kung nasa priority project ito, mabilis lang sila makakuha ng pera eh. Pag nilagay sa unprogram funds, nagdidepende yan sa mga congressman kung bibigyan sila ng pondo o hindi. Yun. Kasi dadaan pa yan sa GAA, General Appropriations Act. Alam nyo naman pag sinabing Act, Republic Act, yun po ang masaklap dito. At nung nakaraang hearing nga dito, sinasabi nga ng DOTR kung ano ba nga naitulong ng mga congressman, ang ibinigay lang ay yung loan proceed. Yun lang ang binigay. Pero yung pambayad, yung government share, o GOP, pambayad doon sa mga right of way, walang binigay ang mga kongresista. So yun, nakakalungkot. Ito nga sana yung dapat binigyan priority kasi ito, mayroon tong tinatawag na long-term benefits para sa mga Pilipino. Ang ayuda ay wala
2 araw lang yung ayuda, yung bilyon-bilyon mo, pag naibigay niya sa loob ng 2 araw, wala na yan. Wala na ang bilyon mo, walang pakinabang yung ayuda na yan. Kaya ayaw ko talaga yung ayuda na yan. Walang problema yung ayuda kung kinakailangan, pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi kailangan ng ayuda. Yan lang yung pinaka ng gobyernong ito. So dapat baguhin nila yung sistema nila dyan sa ayuda na yan.